Bakit biglang nauuso sa XRP sa mga crypto ETF? Yan mga ka-crypto, may malaki pong shift or pagbabago sa institutional interest na nangyayari ngayon sa market. Ayon po sa bagong ETF flow data mula sa TradingView, nakakakita tayo ng kakaibang pattern kung saan sa XRP or ang XRP-based spot ETF ay nangunguna sa daily inflows. Isang araw lang, umabot po ang capital inflow sa $89 million. Mas mataas pa kaysa kay Bitcoin, Ethereum at Solana ETF. Sa isang panahon na marami pong top crypto funds ay nakakaranas ng outflows o mabagal na pagpasok ng pera. Sa XRP ay tila pinipili ng mga investors na maging priority. Kaya para po sa analyst na si X-Finance Bull, malinaw na nakikita po niya ang institutional accumulation kay XRP. Ngayon ay ano po ba ang kahulugan ng mga rising ETF inflows? Ayan, ang pagtaas po ng ETF inflows para kay XRP ay hindi po simpleng retail hype o short-term pump. Sa halip, ito po ay steady institutional participation sa regulated investment vehicles. Ibig sabihin, may confidence po ang mga malalaking investors sa long-term use cases at saka liquidity potential ni XRP. Hindi po ito speculative buying lamang, kundi planned allocation sa structured financial markets. Ayon po kay X-Finance Bull, ang comparative performance ng XRP ETF laban kay Bitcoin, Ethereum at Solana ay malinaw na nagpapakita na mas marami pong bagong kapital ang pumapasok kay XRP. Ibig pong sabihin, ang mga institutions ay nagtatakda ng mas strategic positioning kaysa sa madalian. Ngayon ay bakit hindi po agad tumataas ang presyo ni XRP kahit malaki ang inflows? Isa pong tanong na lumalabas sa commentary ay kung malakas po ang inflows, bakit flat lamang ang presyo? Sagot po ni X-Finance Bull ay ang characteristics na ito ng characteristics daw po ito or talagang pag-uugali ng accumulation phase. Kaya sa ganitong phase, ang malalaking pondo ang bumibili sa controlled manner sa pamamagitan po ng institutional channels ay yan po ang dahilan kaya hindi po agad ramdam ang price spike. Ang ibig mong sabihin ay ang kapital ay sinisipsip sa market bago magpakita ng visible effect sa presyo. Sa madaling sabi, hindi po lahat ng capital inflow ay instant price action. Minsan, silent accumulation po ang nangyayari. Para po sa analyst, ito ay normal at healthy para sa sustainable growth ni XRP. Ano naman po ang performance contrast sa iba pang mga crypto ETF? Habang ang mga XRP ETF ay nagdadagdag ng kapital, ang Ethereum at saka Solana ETF naman ay nakakaranas ng outflows sa ilang mga sessions. Ang mga Bitcoin ETF naman ay sa kabuuan ay positive pa rin pero bumagal na ang momentum kumpara dati. Ibig sabihin may segment ng market na nagre-reallocate mula sa ibang assets papunta kay XRP. Ang pattern na ito ay nagpapakita po na kahit mix ang broader sentiment, may institutional confidence sa stability at potential growth ni XRP. Dito po lumalabas ang kahalagahan ng ETF data dahil ito ay indicator ng real long-term positioning at hindi po instant hype. Ano naman po ang sinasabi ng mga analyst tungkol sa long-term implications? Ayon po kay X-Finance Bull dito, ang tuloy-tuloy na inflows sa mga XRP ETF ay nagpapakita na iniisip ng mga institutions si XRP bilang stable component sa kasalukuyang market cycle. Kahit na flat po ang presyo ngayon, hindi ito sign ng weakness kundi sign ng maturation ng market interest.
Ito po ang siyang nagpapahiwatig na ang mga investors ay nag-a-allocate para sa long-term growth at liquidity potential ng asset. Ang structured ETF inflows ay mas malakas kaysa sa retail na speculative behavior. Kaya mas may foundation po ang bullish thesis. Sa ganitong sitwasyon, si XRP ay hindi po basta-basta mawawala sa radar ng mga institutional market. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang regulated investment channels? Ang mga inflows na nakikita po sa mga XRP ETF ay hindi po galing sa anonymous wallets or retail pumps, kundi sa mga regulated investment vehicles. Ibig sabihin may transparency po at saka oversight sa mga pondo na ito. Ang structured accumulation ay nagbibigay po ng stability sa market at nagre-represent ng seryosong commitment mula sa financial institutions. Ito rin po ang dahilan kung bakit hindi agad tumataas ang presyo kahit may malalaking inflows. Para po sa mga traders at hodlers, ang knowledge o kaalaman na ito ay nagpapakita po ng long-term momentum na maaring hindi po visible sa short-term chart analysis. Paano naman po nakakaapekto ito sa perception ng market na XRP? Ang consistent po na inflows sa mga XRP ETF ay nagpapakita sa market na may growing confidence ang institutions sa asset. Hindi po ito panandalian, kundi nagpapakita ng maturity at trust sa liquidity at utility ni XRP. Sa ganitong pananaw, ang perception kay XRP ay nagiging solid at credible sa mata ng mga professional investors. Ito rin po ay nagpapahiwatig na si XRP ay hindi lamang speculative coin, kundi isang asset na may institutional relevance. Ang trend na ito ay nagbabago ng narrative para kay XRP mula po sa retail-driven hype patungo sa long-term capital accumulation. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Sa kabuuan, kahit flat po ang presyo ngayon, ang inflows sa mga XRP ETF ay nagpapakita ng importanteng signal. Ang accumulation ng institutional capital ay kadalasang nauuna sa malalakas na breakout. Kaya hindi natin dapat ito baliwalain. Para po sa mga traders at hodlers, dapat pong intindihin natin ang difference or pagkakaiba sa mga short-term volatility at saka long-term positioning. Sa XRP po ay nag-a-accumulate sa ilalim ng radar habang ang market ay mix. Ang lesson po rito or aral ay sundan po natin ang ETF data at saka institutional activity. Dahil ito ay mas reliable na indicator ng sustainable growth kaysa sa instant price action. Ito rin ay nagpapatunay na si XRP ay may long-term relevance sa crypto ecosystem. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.